God. Praise God. Nanatili po tayo nakatayo para po sa ating prayer and para po sa ating offering verse. Si Sister Benji po. Sige po, umuna po tayo. Offering verse po muna. Magandang umaga po sa lahat. Our offering verse for today is Proverbs 11. Ayan, yung mga may Bible po. Proverbs 11, 24 to 25. Verse 24, one person wins freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. 25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Praise God. So yung ating Proverbs po is about the wicked and the wise, the righteous and the wicked, or the good or the bad. So, regarding po ito sa mga righteousness and wickedness of a person. So tayo po, kapag tayo ay masayang nagbibigay or maluwag na nakapagbibigay, bumabalik po yun sa atin. Hindi man po ito may balik ng tao sa atin, ang nangangako po na pagbabalik na yun ay wala nila kundi ating Panginoon. At siya rin po yung nag-uutos dito sa atin. And those who withholds unduly comes to poverty. So yung mga kuripot daw po. So sa ibang version ito, stingy eh. So ano po ba yung kuripot? Bakit tayo nagkikipot? Kasi minsan, nagtitipid tayo, hindi naman po masama magtipid. Diba? Pero tingnan po natin yung ginawa ng tawag dyan na old widow, that she only has a penny, pero deep in her hearts, ibinigay niya yun. Kasi ibinigay niya yun sa Panginoon. Ayan. And we know that how big is our God, and no one can outgive God. Diyo po. So, yung sa 25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. So it's a promise na ang mga mapagbigay ay lalo pang binibigyan or pinagpapala ng Panginoon. So hindi lang po material, kasi nakatingin lang po tayo sa material, babalik ba ito sa akin, ito lang yung pera ko eh. Pero yung time, di ba? Precious din yung time, yung talents, yung material things, yung friends, it's also precious for us. And those who refreshes us, kapag nire-refresh natin daw yung iba, sabi doon, whoever refreshes others will also or will be refreshed. So kung ano din yung ating ginagawa sa iba, yun naman din yung magbabalik sa atin. Parang sowing and reaping, di ba? What we sow is what we reap. What we do to others will do unto us. So ganyan po yun, bumabalik lang po. Remember the feeding of the 5,000? Di ba hindi naman natin napapanginoon ng sobrang dami ng ibigay sa kanya? Pero ito lang 5 loaves of bread and 2 fish. Pero he multiplied it, di ba? So generously. So ganun din po tayo kung nagbibigay. I remember nung pandemic, wala po kaming work. So nag-resign na po ako, ang asawa ko natanggal po sa trabaho. Talagang wala din po kami pinagpupuhaan. So we hold on to God's promise. Doon sa Malakay na, test me in this. So yun lang kasi yung words o yung pangako ng Panginoon sa sabi niya na, test me in this, susubukan mo ako dito. So Lord, ito, i-try namin. Yung nga sa isip ko. Kasi di ba,
ba? Wala naman tayong pupuntahan, kundi ang Panginoon lamang. And truly, God sustains us during those pandemic times and until now. So wag po tayo magdalawang isip o mangulupot sa Panginoon dahil lahat po ng meron tayo ay nanggagaling. Walang iba kundi sa ating Panginoon Ama. So let us pray. Hallelujah. Father in heaven, purihin po kayo Panginoon. Dakilanin sa Panginoon God. Marami po muli salamat, O Lord, sa biyaya at kapapal sa trabaho ng bawat isa, sa mga business, o sa mga resources na meron po kami. Sa inyo po ang mataas na papuri at pagsamba. Bless us, bless the hands of those workers, O Lord, at pagpalain niyo po Panginoon ang church namin financially, and our fathers or yung mga nagtatrabaho po. Bless them, O God. Give us a generous and true heart for you, because we know, O Lord, how you love us so much, and hindi niyo kami pababayaan. Maraming pong salamat. Dito po ang aming samudalanin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Pagdalayan po sa nila ng Panginoon.